Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 37, Hack Account. Huwag na, may klase pa ako bukas. Saka hindi rin naman ako nagmamadaling bumili ng bahay. Habang nasa kalagitnaan pa ng pag-iisip si Yona kung paano niya aakitin si Cyrus kapag nasa bahay niya na sila. Bigla namang nagsalita ang binata dahilan kung bakit naudlot ang pagpapantasya niya. Biglang napatigil si Yona dahil sa sinabi niya mayroong hindi maintindihan na emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Sir, ayaw niyo po ba talaga? Nag-aalalang tanong ni Yona. May gagawin pa talaga ako. Sige, alis na ako. Malumanay na sagot ni Cyrus pagkatapos ay naglakad na palayo. Hindi talaga siya nagmamadaling bumili ng bahay ngayon kaya para sa kanya. Useless din kung pupuntahan talaga nila yung subdivision ngayon. Hindi rin niya naisip na may binabalak gawin ang babae sa kanya. Agad na pinigilan ni Yona si Cyrus nang makita niyang aalis na talaga siya. Pabulong niyang sinabi sa lalaki, Sir, pasensya na po talaga sa nangyari kanina. Hindi ko po dapat sinabi ang mga yun sa'yo. Ayos lang hindi ko naman dinidibdib ang mga sinabi mo. Sagot ni Cyrus nang nilingon niya si Yona. Even so, I'm so sorry po talaga. Habang nagsasalita siya sinadyang magbaw ng malalim ni Yona dahilan kung bakit ang cleavage niya ay kitang-kita ni Cyrus. Hindi na iwasan ni Cyrus na mapatigil nang makita niya ang cleavage niya. Nang makita naman ni Yona ang naging reaksyon niya napasigaw siya ng success sa isipan niya. Mas lalo niya pang ang nilapit ang dibdib niya sa binata na para bang yayakapin siya. Ngunit hindi inaasahan ni Yona na sa sandaling ito tumalikod si Cyrus at dirdiretsong naglakad palayo. Nawalan siya ng balanse kaya napatili na lang siya bago siya tuluyang mapaupo sa lupa. Napalingon si Cyrus nang marinig niya ang sigaw niya at pagkatapos ay mahinang nagtanong. Okay ka lang? Oh, okay lang. Nawalan lang ng balanse. Iniling niya ang ulo niya at saka iniunat ang isang kamay para bang hinihiling sa binata na tulungan siyang tumayo. Pero hindi napansin ni Cyrus ang ginawa niyang ito. Matapos malaman na ayos lang siya at nagpatuloy siya sa paglalakad. The woman is left sat on the ground with dull eyes, her hopeful expression collapsing almost instantly. Hindi niya maintindihan kung bakit parang wala lang kay Cyrus na may isang maganda at sexing babae na nagfi-flirt sa kanya. Wala bang epekto ito sa kanya? Bakla ba siya? Napasigaw na lang siya sa inis habang nakalupasay pa rin sa kalsada. Lindsay just so happens to see this scene. Nang i-propose niya sa binata na maging sugar baby niya tinanggihan siya nito. This made her think na baka hindi siya qualified maging sugar baby niya. After all, napakayaman niya so baka napakaraming mas magandang babae kesa sa kanya ang nakapaligid sa kanya. Normal lang siguro na hindi man lang nagdalawang isip tanggihan ang isang ordinaryong babae na tulad niya. Ang hindi niya lang inaasahan ay kahit na ang mala supermodel na manager niya ay hindi rin papansinin ni Cyrus. Sobrang na-curious tuloy siya sa kung sino nga ba talaga ang lalaki. He could spend so much money at once and become and stoic in the face of seduction, just who is he? Sa kabilang banda nang makaalis na siya ng sales office pumara si Cyrus ng taxi at umuwi. Ang pakikipagkita niya kay Margox ay umabot hanggang hapon pagkatapos ay nagtagal siya doon sa sales office hanggang sa gabihin na siya. Kaya naman halos alas 9 na ng gabi siya nakauwi. Pagka-uwi naligo lang siya at nagpalit ng damit saka humiga sa kama niya at nag-cellphone. Alas 9 na ngayon just in time sa live ni Roxanne. He habitually click open the SF Live app. Nang nasa homepage na siya ng platform nalaman niya na 80% ng mga live streamers doon ay may nakalagay na hello the past is over sa description ng mga video nila. Obviously si Cyrus ang tinutukoy nila dito. Ito ang gamit niyang account ng rewardan niya ng ilang milyon si Roxanne kaya naman nalaman ng ibang mga live streamers ang existence niya na napakagalante niya magbigay. Malamang gusto rin nila na panoorin ni Cyrus ang live nila. At ngayon napakaraming viewers ang nakasunod sa kanya. Basically kung anong live ang pinapanood ni Cyrus dadami ang mga nanonood doon. Kaya naman kung sino ang papanoorin niya nagiging sikat ito. Hindi siya interesadong manood sa ibang streamers kaya naman iyong pinapanood niya lang ay ang kay Roxanne. Ang dalaga ngayon ay maganda at kahali-hali na pa rin. Nakakonsentrate lang siya sa pagkanta niya. Dahil sa malaking reward ni Cyrus sa kanya dati, maraming audience ang na-curious sa live ng dalaga. Magaling siya kumanta, ang boses niya ay napakasarap pakinggan kaya naman palaging marami ang viewers niya. After he entered the live may kakaibang pangyayari ang pumukaw ng atensyon niya. Wala man lang may bumati sa kanya. You know, every time na makikita ng mga viewers ang username niya sa live ni Roxanne, babaha ang mga bati nila sa kanya sa comment section. Kahit na si Roxanne ay i-mention niya. Pero iba ang nangyari ngayon. Parang wala man lang nakapansin sa kanya. Pero hindi na niya ito masyadong inisip pa.
Mabuti nga na walang may nakapansin sa kanya kasi every time na manunood siya sa live ni Roxanne ang daming nagchat-chat sa kanya. It's either para umutang ng pera at nakikipagkaibigan, iniimbitahan siya para kumain o di kaya mga female streamers na nagsesend ng nudes nila. From the last time na nagbigay siya ng ilang milyong rewards kay Roxanne, halos gabi-gabi na siyang nagbibigay ng donation para mag-improve ang popularity niya. Pero hindi na ganun kalaki ang halaga, mga nasa 10,000 to 20,000 pesos lang ganun. After all, napaka-intimidating naman kung palagi siyang nagbibigay ng ilang milyon as rewards. Ngayon plano niya sanang mag-donate sa dalaga bago matulog, kaso noong pipindutin niya palang ang donate button may kakaibang nangyari. Nang pinindot niya ang donate button, nag-pop up ang login page. Nag-log out ba ako dito? Nagtatakang tanong niya sa sarili habang nakatitig sa login page. Pagkatapos ay nilagay niya ang username at password niya bago niya pinindot ulit ang login sign. Pero lumabas ang notification na mali daw ang password na nilagay niya. O palagi kong ginagamit ang birthday ko as password ko Paanong nagkamali ta? Nakakunot noong bulong ni Cyrus sa sarili niya. Kahit noon pa man, ito na ang ginagawa niya. Kahit na anong account ang ginagamit niya, laging birthday niya ang ginagamit niyang password para hindi niya ito makalimutan. Wala namang mananakaw sa kanya Kaya hindi siya natatakot na baka ma-hack ang account niya. Makalipas ang ilang minuto, ilang beses niyang tinype ang password niya pero ganun pa rin ang resulta. Password incorrect pa din daw, kailangan niyang ilagay ang cellphone number niya kung gusto niyang palitan ito. Ang kaso niyan, nang ni-register niya ang account na ito, hindi niya nalagay ang number niya. Meaning wala siyang ibang paraan para ma-recover ang account niya ngayon. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinoprompt pa rin ng system na mali pa rin ang password na nilagay niya. Sumuko na lang siya at hindi na umasa pang ma-recover niya pa ang account na ito. Gumawa na lang siya ng panibago at pinangalanan niya ito ng The Past is Over 02. Anyway, wala namang pera sa account niyang iyon kaya hindi siya nanlulumo. Talagang sinigurado niya na nakalagay ang cellphone number niya sa bagong account niya para hindi na maulit pa ang ganito. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, nagpunta siya ulit sa live ni Roxanne para mag-donate, kaso biglang may special notification na lumabas. The Past is Over sent 5 meteors to Roxy. Come and watch quickly. Nagulat siya nang makita niya ito. Ang mga viewers sa live ni Roxanne ay nagsimulang magpaulan ng mga comments. Lahat ay puro The Past is Over. Agad na tinignan niya ang profile ng account na ito at nalaman na ito ang account na hindi niya mabuksan kanina. Ibig sabihin, may ibang gumagamit nito at nagpapanggap na siya. Nahack talaga ako. Naguguluhan niyang bulong habang nakatitig sa screen ng cellphone niya. Wala namang pera sa account na iyon, kaya bakit may manghahack nito? Kabanata 38. Swindling. Nakatitig lang si Cyrus sa cellphone niya habang nakahiga sa kama niya. Pumasok ulit sa isip niya na kahit anong gawin niya, hindi niya talaga magawang mag-login sa original account niya. Tapos ngayon malalaman niya na may gumagamit pala nun at nagpapanggap na siya. Ibig sabihin, nahack nga talaga siya. Pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit may manghahack ng account niyang iyon wala namang pera doon. Anong rason ng hacker? Hindi kaya yung Prince Cabral na yun ang nanghack sa akin? Hula niya, pero agad niya din naman itong winaksi sa isipan niya. Nalaman niya kasi kagad na hindi ginagamit ng impostor niya ang account niya para mag-promote ng ibang female streamers. From what Roxanne told him about Prince Cabral's company, malamang gagamitin niya ang kasikatan ng username niya para i-publicize ang mga talents ng kumpanya niya. Pero itong nagnakaw ng account niya ay after mag-donate kay Roxanne ay agad namang nag-offline. Dahil dito, nalilito siya sa kung anong pakay ba talaga ng hacker. Ilang beses siyang naghanap ng solusyon pero ganun pa rin. Wala pa rin siyang makita, kaya naisip niya na patayin na lang ang cellphone at matulog na. Ring! Biglang tumunog ang cellphone niya. Tinignan niya ito at nakita na nag-send ng voice message si Roxanne. Agad niya naman itong pinakinggan. Cyrus, tulog ka na. May good news akong sasabihin sa'yo. Her seductive and charming voice sounded. Bakit, anong meron? Hindi pa ako natutulog. Mabilis na reply niya. Bang bang bang. Wala pang isang minuto nang i-send niya ito nang narinig niya ang katok sa pinto. Agad siyang tumayo mula sa pagkakahiga at binuksan ang pinto. Nakita niya si Roxanne na nakatayo sa labas. Siguro dahil kakatapos niya lang mag-live kaya nakasuot lang ng napaka-casual na damit ang dalaga. Hindi siya ganun kadumir katulad sa live niya. Mas naging sexy pa nga siya tignan Nakasuot siya ng white off-shoulder t-shirt. Medyo see-through ang damit kaya medyo kita ang black na bra na suot niya. Sa pang-ibaba naman nakasuot lang siya ng miniskirt at pink na sapatos kaya naha-highlight ang makinis at maputi niyang mga legs. Her chosen wardrobe really makes her look charming. Bakit ang saya mo ngayon? Nakangiti niyang tanong nang makareact na siya.
Walang ano-ano'y pumasok ang dalaga sa kwarto niya at direktang umupo sa kama niya. Nakangiti rin siya nang sumagot siya, hulaan mo kung anong sasabihin ko sa'yo. Nanalo ka sa loto. Pabulong niya namang sagot. Noong nakaraan yon nung may mayamang nag-reward sa akin ng ilang milyon. Yun parang nanalo na ako sa loto nun. Nakapout na sagot ng dalaga. Kung ganun anong sasabihin mo sa akin? Tanong niya pagkatapos niyang matigilan saglit. Hulaan mo kasi okay. Bibigyan kita ng clue. Related ito sa nangyari sa live ko. Nakasimangot na sabi ni Roxanne nang makitang hindi naman siya nagsiseryoso. May kinalaman sa live mo. Bahagyang kumunat ang noo ni Cyrus. Yes, about doon sa mayamang nagdo-donate sa akin. Patuloy na pagbigay ng hint ni Roxanne. A bad premonition suddenly came to his mind after hearing her words. He quickly asked, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Nga ba yan, bakit ang KJ mo? Forget it, sasabihin ko na lang sa'yo. Tinignan niya si Cyrus bago sinabi, alam mo ba yung nagbigay sa akin ng ilang milyong rewards? Yung the past is over. Oo, alam ko. Tumongo siya. Paanong hindi niya malalaman iyon siya iyon? After nun medyo nakonsensya ako kaya ilang beses ko siyang chinat para yayain kumain sa labas kaso hindi niya ako pinapansin. Pero ngayon nag-reply na siya. Excited na tili ni Roxanne. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Cyrus pagkarinig ng sinabi niya. Sa wakas alam niya na ang pakay ng nanghack ng account niya. Hindi dahil sa pera kundi dahil pala para kay Roxanne. Bakit hindi ka man lang excited? Nagtatakang tanong ng dalaga nang makita ang seryoso ng mukha niya. Bakit naman ako may excite kung magkikita kayo nun? Wala naman siyang binibigay na kung ano sakin. Wala sa isip na sagot ni Cyrus. Sa mga sandaling ito, punong-puno ang isipan niya sa kung sino ang nag-hack ng account niya kaya wala siya sa mood kung mausap sa dalaga. Hindi lang siya nakipag-chat sa akin, in-add niya din ako sa WeChat. Sabi ko ililibre ko siyang kumain at pumayag siya. Patuloy pa ni Roxanne. At gusto mo pa talaga siyang yayain kumain ha? He asked with frown. Oo naman. Anong masama naman doon? Sagot ni Roxanne. Iniisip niya na dapat lang naman ang ginagawa niya. Hindi mo ba naisip na baka may balak siya sa'yo? Mahinang paalala ni Cyrus pagkatapos niya mag-alinlangan saglit. Anong balak niya sa akin? Natigilan saglit ang dalaga dahil sa sinabi niya pagkalipas ng ilang segundo. Kinagat niya ang malarosas niyang mga labi at sinabi, well, sa totoo lang naisip ko na yan. Kaya bukas kapag nakita ko na okay naman siya, I don't mind having a relationship with him. Parang may sumabog na bomba sa gilid ng tenga ni Cyrus nang narinig niya ang sagot ng babae. Hindi niya lubos maisip na may ganitong iniisip pala ang dalaga. Okay lang sa kanya na makipagrelasyon sa kanya. Pero hindi niya alam na impostor niya lang ang kikitain niya bukas. Ang taong nanghack sa kanya ay nagbigay lang ng 10,000 to 20,000 pesos donation pero kapalit na noon ay ang goodwill ni Roxanne. Napaka-cost effective nga naman ng ganitong plano. Kahit na wala siyang balak ipaalam kay Roxanne kung sino nga ba talaga siya. Hindi niya naman kayang tiisin na lokohin siya nang nagpapanggap na siya. Kaya ngayon bigla niyang naisip na sabihin sa dalaga ang totoo. Ang inaalala niya lang ay kung papaniwalaan ba siya ng dalaga kung sabihin niya sa kanya na siya talaga si the past is over. After all para kay Roxanne isa lang siyang dukha. I don't know who he really is. Ilang taon na kaya siya? Guwapo ba siya at matangkad? Sa sandaling ito hindi alam ni Roxanne ang nasa isip ni Cyrus. Her pretty face is full of longing, imagining her meet up with the past is over. Paano kung makita mo na pangit pala siya at matanda na? Medyo natatarantang tanong ni Cyrus. Kung gano'n na nga, ibabalik ko lahat ng pera niya. Nakakahiya naman kasi tanggapin yun ng walang kapalit. Mabagal na sagot ng dalaga. Mas lalo pang aatang natamimi si Cyrus dahil sa naging sagot niya. Napakasimple lang ng ibig sabihin niya. Kung gwapo at kasing edad niya lang ang lalaki, papayag siyang makipagrelasyon doon sa nagnakaw ng account niya. Pero kapag pangit naman at matanda na ay ibabalik niya lahat ng perang binigay niya sa kanya. Pero lahat ng perang iyon ay galing kay Cyrus. Although he doesn't care about the money, he is still very uncomfortable giving it to an outsider for nothing. Case. Huminga ng malalim si Cyrus pagkatapos ay mahinang sinabi kay Roxanne, actually, may hindi ako sinasabi sa'yo. Ano yun? Napakurap ang dalaga dahil sa seryosong ekspresyon ng binata. Ang totoo niyan, ako talaga si the past is over. Direktang sinabi ni Cyrus ang kanyang pagkakakilanlan. Napatulala na lang sa gulat si Roxanne sa sinabi niya.